Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga tinutokang balita ng Sais Patrol. Balitang internasyonal, matinding hangin, sumira sa mga kampo sa Gaza, 8 ang patay kabilang ang mga sanggol. 2 high-speed train nagderail sa Timog Espanya, 21 ang patay, 73 ang sugatan. Narito ang mga detalye para sa balitang internasyonal. Balitang apektado sa mga pansamantalang kampo sa Gaza matapos bumaksak ang ilang gusali dahil sa matinding hangin. Yan ay ayon sa ulat ng Palestinian Ministry of Health. Umabot sa 8 ang nasawi at kalahati rito ay mga sanggol na namatay dahil sa hypothermia, dulot ng kakulangan sa proteksyon laban sa lamig. Bukod sa mga nasawi, maraming residente rin ang nasugatan at nawalan ng tirahan dahil karamihan sa mga gusaling bumaksak ay dating apektado na matagal na kaguluhan at digmaan. Ayon sa Ministry of Health, ang matinding hangin ay nagpapalala ng sitwasyon ng mga displaced families sa Gaza na nakatira sa makeshift tents at pansamantalang estruktura na mahina laban sa malalakas na bagyo. Ang mga bata at matatanda ay pinakananganganib sa ganitong kalagayan, lalo na't limitado ang akses sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at init. Ang insidenteng ito ay nagbibigay diin sa matinding humanitarian crisis sa rehiyon at maraming lokal na organisasyon at international aid groups ang nagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya, kabilang ang pamamahagi ng thermal blankets, mainit na damit at emergency shelters upang maproteksyonan at mabigyan ang mga displaced residents mula sa lamig at iba pang panganib. Patuloy naman ang mga otoridad sa Gaza sa pagsubaybay sa kalagayan ng mga residente at magbibigay ng agarang tulong, habang nananawagan rin sa international community na dagdagan pa ang suporta para sa mga pamilya na naninirahan na labis na kahirapan at panganib sa gitna ng pagpapatuloy ng krisis. Hindi bababa sa 21 kataong nasawi at 73 ang nasugatan matapos mag-derail ang 2 high-speed train sa bayan ng Adamus malapit sa Cordoba sa Timog Espanya. Ayon sa Andalusian Emergency Agency, ayon kay Andalusian Regional Government Health Minister Antonio Sanz, nananatiling masalimot ang sitwasyon at posibleng madagdagan pa ng bilang ang mga nasawi. Ang mga sugatan ay kasalukuyang ginagamot sa 6 na magkakaibang health center sa rehiyon. Batay sa pahayag ng Railway Infrastructure Administrator, naganap ang aksidente na magderail ang isang high-speed train na bumiyabiyahe mula Malaga patungong Madrid sa pagpasok nito sa Adamus. Tumawid ito sa katabing riles kung saan dumaraan naman ang isa pang tren mula sa Madrid patungong Huelva, dahilan upang maderail din ang ikalawang tren. Kinilala ang operating company na Irio ang unang tren bilang Irio 6189 na may sakay na humigit kumulang 300 pasahero. Nagpahayag naman ng pagdadalamhati ang kumpanya at agad na ipinatupad ang kanilang emergency protocols habang nakikipagtulungan sa mga autoridad. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspinde ang high-speed rail service sa pagitan ng Madrid at Andalusia. Ang mga tren sa rutang Seville-Madrid ay ibinalik sa kanilang pinanggalingan. Gayunman, patuloy ang normal na operasyon ng mga tren sa pagitan ng Madrid, Toledo, Ciudad Real at Puerto Llano. Ipinatupad naman ng pamahalang regional ang Andalusia ang emergency phase ng Civil Protection Plan na nag-deploy naman sila ng Spanish National Railway Company ng RANFE ng mga emergency services, kabilang ang psychological support teams at information points para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez sa mga pamilya ng mga nasawi at sinasabing dumaranas ang bansa ng isang gabi ng malalim na pagdadalamhati. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Spanish Royal Family at sinabing mahigpit nilang binabantayan ang mga kaganapan kaugnay ng trahedya. At yan ang mga balitang internasyonal. Babalik ako para sa ating mga balitang nasyonal dito pa rin sa Sais Patrol, ang kasandigan mo ipagsabi.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Nagbabalik ang Sais Patrol, ang kasandigan mo ipagsabi para naman sa balitang nasyonal at Calabarzon sa nasyonal. Aglipay Sewage Treatment Plant, formal nang binuksan. DPWH nagsagawa ng inspeksyon sa Maharlika Highway sa Quezon hanggang Bicol Region. Korean Ambassador Lee Sang-hwa bumisita sa Agri-Genomics Research Center sa UPLB. Pamahalang manlalawigan ng Cavite naghatid ng libreng medical at dental services. 32 pamilya benepisyaryo nakakuha ng bagong bahay at grocery pack sa Barangay Santiago. Local government unit ng Indang at Philippine Coast Guard lumagda sa Memorandum of Agreement para sa kaligtasan at kalikasan. Pamamahagi ng school bag sa mga estudyante ng NAIC isinagawa. LGU Tansa, pinaigting ang kampanya kontra dengue sa iba't ibang barangay. Sa province of Rizal, Napolcom officials bumisita kay Mayor Jerry Calderon. San Mateo Peso, ginawaran ng pagkilala ng DOLE bilang high-performing office. Gin Love Philippines, nakipag-ugnayan sa bayan ng Montalban para sa Cancer Warrior Campaign. Pililya, nagsagawa ng pagsasanay sa inklusibong public information. Antipolo muling nakatanggap ng Platinum Award para sa MBC RPP. Sa lalawigan ng Quezon, mahalagang panukala, tinalakay ng Sangguniang Bayan sa Candelaria. Local Health Board ng Infanta nagpulong para sa mas malusog na 2026. DNP, nagsagawa ng New Year's Call sa Balay Lingkuran. Pamamahaga ng indemnity claims isinagawa sa mga magsasaka ng Katanawan. Sa lalawigan ng Batangas, 65 olive ridley hatchlings pinakawalan sa baybayin ng San Juan, Batangas. Bureau of Customs, mas mahigpit sa customs at koleksyon ngayong 2026. Groundbreaking ng bagong Rosario District Hospital isinagawa. DILG Batangas nakibahagi sa courtesy call para sa Capital on Wheels Initiative. Bayanihan at malasakit ipinakita sa mga kababayan sa Laurel. Sa lalawigan ng Laguna, blood donation drive sa Binyang nagbuklod sa mamamayan para sa buhay. Libreng anti-pneumonia vaccine para sa 400 liliwenyos. 149 na aklat ipinagkaloob ng Rotary Club sa Kubo Library ng Barangay Batong Malaki. Memorandum of Agreement nilagdaan para sa mas abot kayang serbisyong pangkalusugan sa lungsod ng Calamba. Kadiwa, sa pamahalang lungsod ng Santa Rosa, matagumpay na naisagawa. Serbisyong Tama Kababaihan sa Calamba, nagsagawa ng get-together event. JCI Laguna, isinagawa ang unang Regional Council meeting at training para sa 2026. Makukulay na ati-atihan celebration ipinagdiwang sa lungsod ng Kabuyao. Fertilizer distribution isinagawa para sa mga rice farmer sa Siniluan, Laguna.
Sikhayan Festival 2025 ipinagdiwang sa lungsod ng Santa Rosa. Pamaskong handog tuloy-tuloy na serbisyo sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng mga balita, narito ang Balitang National Aglipay Sewage Treatment Plant formal na pong binuksan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa lungsod ng Mandaluyong bilang bahagi ng pangako ng pamahalaan sa sustainable na pamamahala ng tubig at wastewater. Sa okasyon, isinagawa ang unveiling ng project marker bilang opisyal na pagbubukas ng pasilidad at sinundan ito ng inspection sa moving bed biofilm reactor, kung saan personal na tinunghayan ng Pangulo ang proseso ng wastewater treatment. Ang Aglipay STP ay proyekto ng Manila Water katuwang ang Metropolitan Water Works and Sewerage System. Mayroon itong paunang kapasidad na 60 milyong litro na wastewater kada araw na may nakalang espasyo para sa pagpapalawak upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa hinaharap. Isa ito sa pinakamalaki at pinaka-advance na pasilidad ng Manila Water at bahagi ng Mandaluyong West San Juan South Quezon City South Sewerage System na magsisilbi na humigit kumulang sa 652,000 na residente sa 3 lungsod. Idinisenyo ang planta alinsunod sa Philippine Water Quality Guidelines at General Effluent Standards ng Department of Environment and Natural Resources at gumagamit ng makabagong MBBR technology upang matiyak ang episyente at maasahang biological treatment kahit sa pabago-bagong daloy ng wastewater. Sa ganap na operasyong ito na inaasahan na mapapabuti ang kalidad ng tubig, mapapangalagaan ang kalusugan ng publiko, mapabawasan ang polusyon sa mga karatig daluyan ng tubig at masuportahan ang mas napapanatiling urban development sa Metro Manila. Nagsasagawa ang Department of Public Works and Highways ng inspeksyon sa ilang pangunahing bahagi ng Maharlika Highway sa mga bayan ng Lopez, Calawag at Tagkawayan, Quezon sa lalawigan ng Quezon hanggang sa Bicol Region. Pinangunahan ni Secretary Vince Dizon ang inspeksyon na isinasagawa bilang walkthrough bago simulan na nakatakdang reconstructive at repair work sa highway. Layunin ng hakbang na ito na suriin ang kasalukuyang kondisyon ng kalsada, tukuyin ang mga bahaging nangangailangan ng agarang aksyon at masiguro ang maayos at episyenteng implementasyon ng mga paparating na proyekto. Ayon sa DPWH, kabilang sa nakatakdang gawain ang pagpapalawig ng mga lane, pagsasayos ng mga sira o lubak, at paglalagay ng mga safety features tulad ng guardrails at malinaw na lane markings. Ang mga hakbang na ito ay bahagi na mas malawak na programa ng ahensya para sa pagpapabuti ng transportasyon at kaligtasan ng motorista sa buong region ng Quezon at Bicol. Ang Maharlika Highway ay isa sa pangunahing daan na nag-uugnay sa Luzon at iba pang rehiyon, kaya't mahalaga ang pagsasaayos nito upang mapabilis ang daloy ng kalakal at serbisyo, mababawasan ang aksidente at masuportahan ang lokal na ekonomiya at inaasahan ng DPWH sa matapos ang proyekto mas magiging ligtas at komportable ang biyahe ng mga motorista at mas magiging maayos ang koneksyon ng mga bayan sa kahabaan ng highway. Bumisita si Korean Ambassador Lee Sang-hwa sa nalalapit ng buksang Agri-Genomics Research Center o AGRC sa University of the Philippines, Los Baños, ang kauna-unahang pambansang sentro para sa agricultural genomics sa bansa. Ayon sa UPLB, ang AGRC ay magsisilbing training ground para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko sa larangan ng agricultural genomics. Tatanggapin nito ang ilang PhD scholars na pinondohan ng pamahalang Korea, kabilang ang mga nagtapos mula sa Handong Global University na magbabalik sa bansa upang magsagawa ng pananaliksik. Magbibigay naman ang International Rice Research Institute ng hands-on training para sa mga estudyante na magpapalalim ng kanilang kaalaman at kasanayan sa agricultural genomics. Layunin ng AGRC na palakasin ang pananaliksik sa agrikultura at magtaguyod ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang produkto at sustainability sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Sa Balitang Calabarzon sa Cavite, isinagawa ang medical at dental mission na aabot sa 354 residents ng Barangay San Francisco, lungsod ng General Trias ang nakatanggap ng libreng konsultasyong medikal, habang 75 pasyente naman ang nag-avail ng dental services. Ang aktibidad ay pinangunahan ng pamahalaan panlalawigan ng Cavite
bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na palawakin ang access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa probinsya. Bukod sa konsultasyon, nagkaroon din ng libreng diagnostic services para sa mga gentrisenyo. 75 pasyente ang sumailalim sa fasting blood sugar, 8 ang nag-avail ng electrocardiogram, at 8 rin ang sumailalim sa x-ray examination. Ang mga serbisyong ito ay nakatulong sa mga health professionals na magbigay ng tamang medical na payo at angkop na pangangalaga. Pagkatapos ng konsultasyon, namahagi rin ng libreng gamot at bitamina sa mga pasyente. Dumalo sa aktibidad si City Councilor Kyle Salazar na nagbibigay ng suporta at pasasalamat sa medical at dental mission. Tumulong din ang mga dental professionals mula sa City Health Office at ang barangay health workers upang matiyak ang maayos at epesyenteng daloy ng programa. Ayon sa Provincial Government of Cavite, sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Governor at ng Office of the Provincial Health Office, patuloy na pinapalawak ng medical at dental mission upang mabigyan ng maayos sa programa at serbisyong pangkalusugan ang buong probinsya na magtataguyod ng pag-asang kalusugan at mas mabuting kondisyon ng pamumuhay para sa mga Caviteño. Nakatanggap naman ng bagong tahanan at grocery packs ang 32 pamilyang benepisyaryo ng murang pabahay sa Kalinga Village, Barangay Santiago, General Trias, bilang bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan na magbigay ng disenteng tirahan at pangunahing pangangailangan sa mga mamamayan. Kasabay ng pamamahagi ng mga bahay ang pagbibigay rin ng grocery packs bilang dagdag na tulong upang matugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Ipinahayag ng mga opisyal na ang proyekto ay patuloy na malasakit ng pamahalang lungsod ng General Trias sa pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga pamilyang nangangailangan. Patuloy naman na isinusulong ng pamahalang lokal ang mga programang pabahay ng serbisyo, panlipunan upang matiyak na bawat pamilya sa lungsod ay may ligtas, maayos at disenteng tahanan. Lumagda naman sa isang seremonyang Memorandum of Agreement ang pamahalang bayan ng Indang at ang Philippine Coast Guard bilang hakbang sa pagpapalakas na ugnayan at kooperasyon sa larangan ng kaligtasan, kahandaan sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan ang aktibidad ng pamahalang bayan ng Indang sa pangunguna ni Mayor Berhel Fidel at Vice Mayor Ferdi Papa, katuwang ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard na sina District Commander Christopher Meñado at Captain Charity G. Copiaco. Layunin ng MOA na mapahusay ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna, mapalakas ang kaalaman at kakayahang komunidad sa usaping kaligtasan at masiguro ang pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan. Ang nasabing MOA signing ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng LGU ng Indang na magtatag na mas matibay na ugnayan sa mga pambansang ahensya upang makapaghatid ng mas maayos at ligtas at epektibong serbisyo publiko para sa mamamayan alinsunod sa adhikain tungo sa bagong Indang. Agad namang isinagawa ang pamahagi ng school bag sa mga mag-aaral ng Petronilo Torres Memorial Elementary School sa Barangay Sabang, Naik, Cavite bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalang bayan sa mga kabataang taga-Naik. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Mayor Romel Magbitang na patuloy na nagpapakita ng malasakit at konkretong tulong sa sektor ng edukasyon upang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral. Ayon sa pamahalang bayan, ang pamahagi ng school bags ay bahagi ng mga programa na naglalayong maibsan ang gastusin ng mga magulang at mahikayat ang mga bata na mas ganahan sa pagpasok sa paaralan. Ang aktibidad na ito ay patuloy ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan at makatuwang na ahensya upang matiyak na may sapat na suporta sa kabataang taga-Naik sa kanilang edukasyon at sa patuloy na paghubog sa kanilang responsableng mamamayan sa bayan ng Naik. Alinsunod naman sa direktiba ni Mayor Art Angelo SM Matro, tuloy-tuloy ang sinasagawang search and destroy at missing operation sa iba't ibang barangay sa bayan ng Tansa upang bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa dengue. Ayon sa LGU Tansa, mahalaga ang regular na pagsasagawa ng mga operasyong ito kasabay ang aktibong partisipasyon ng mamamayan upang mapanatili ang ligtas at malusog ang bawat barangay. Kasabay nito, nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na makiisa sa paglilinis ng kanilang kapaligiran at alisin ang posibleng pamugaran ng lamok at sundin ang mga hakbang sa wastong kalinisan upang tuloy ang mapigilan ang pagdami ng kaso ng dengue sa bayan. Ang naturang kampanya ay patunay ng patuloy na pagkilos ng pamahalang bayan ng Tansa sa pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan.
Sa lalawigan ng Rizal, isinagawa ng pamahalang bayan ng Angono sa pangunguna ng Municipal Health Office at sa atas ni Mayor Jerry Calderon at ni Vice Mayor Jerry May Calderon ang Operation Timbang Plus Vitamin A Supplementation at Deworming para sa mga kabataan sa iba't ibang barangay. Layunin ng programa na masubaybayan ng nutrisyon ng mga bata, maiwasan ang malnutrisyon at mapalakas ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng maagang pagtuklas at interbensyon. Ipinamamahagi ang vitamin A upang palakasin ang resistensya ng mga bata, habang ang deworming ay sinasagawa upang labanan ng soil-transmitted helminthiasis. Hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na makiisa sa mga programang pangkalusugan upang matiyak ang malusog at maayos na paglaki ng mga bata sa bayan ng Angono. Ginawaran ng pagkilala ng Department of Labor and Employment Regional Office ang San Mateo Rizal Public Employment Service Office matapos itong kilalanin bilang high-performing peso in referral and placement of qualified job seekers. Ayon sa DOLE, ang nasabing pagkilala ay patunay na masigasig at pagsisikap ng peso sa pagpapatupad ng mandato nito na maghati ng dekalidad sa serbisyong empleyo at magbukas ng mas maraming oportunidad sa mas maayos at disenteng hanap buhay ng mga mamamayan. Sa patuloy na tagumpay ng San Mateo Peso, pinagtitibay nito ang layunin ng bayan na pagyamanin ang bawat isa tungo sa mas maunlad at masaganang kinabukasan. Nakipag-ugnayan sa pamahalang bayan ng Montalban, Rizal ang GeneLab Philippines upang talakayin ang Cancer Warrior Campaign, isang inisyatibang naglalayong palakasin ang kaalaman ng publiko, maghatid ng tamang impormasyon at magbigay ng mas matibay na suporta para sa mga individual at pamilyang lumalaban sa cancer. Ipinahayag ng pamahalang bayan ng Montalban ang patuloy na suporta nito sa mga inisyatibang may malasakit at may konkretong tugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan. Ayon sa pamunuan, hindi titigal ang lokal na pamahalaan sa pagpapalawak ng programang magbibigay proteksyon at pag-asa sa bawat Montalbeño. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga pribadong institusyon tulad ng GeneLab Philippines, layo ng pamahalang bayan ng Montalban, Rizal na higit pang mapatatag ang mga programang pangkalusugan na nakatuon sa kapakanan at kinabukasan sa komunidad. Sa Pililya, bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang pagbibigay ng tama at malinaw at inklusibong impormasyon sa bayan, nagsagawa ang pamahalang bayan ng Pililya ng pagsasanay sa gender advocacy in public information, katuwang ang Philippine Information Agency o PIA Calabarzon. Pinangunahan ng mga tagapagsanay mula sa PIA Calabarzon ang programa. Ibinahagi ni Binibining Charmaine Odong, Public Information 2, ang mahalagang kaalaman hinggil sa social media management, habang tinakalakay naman ni Binibining Ana Dayan Mole, Media Production Specialist, ang pagbuo ng online identity sa pamamagitan ng branding upang maging mas epektibo at makabuluhan ang komunikasyon ng pamahalaan sa publiko. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalang bayan ng Pililya sa PIA Calabarzon sa mga kalahok at mga katuwang na ahensya sa patuloy na pagsuporta sa Public Information Office na mahalaga sa pagtataguyod ng isang impormado, pantay at nagkakaisang pamayanan. Sa Antipolo, muling kinilala ang lungsod sa ilalim ng Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program matapos makamit ang Platinum Award o Provincial Level City Category para sa 2024 LGU Compliance Assessment. Mula sa 97.26 rating noong 2024, tumaas ito sa 99.70% noong nakaraang taon na nagpapakita ng patuloy ng pagsisikap ng lungsod sa pangangahalaga at rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon sa pamahalang lungsod, hindi makakamtan ang tagumpay nito kung wala ang sama-samang suporta ng mga residente sa tamang pagtatapon ng basura, paglilinis ng waterways at aktibong pakikilahok sa Yes to Green Project simula pa noong 2013. Bawat hakbang ng komunidad ay may malaking ambag sa paglilinis, pangangalaga at rehabilitasyon sa Manila Bay. Nagpaabot naman ang pasasalamat ng lungsod sa Department of Interior and Local Government sa patuloy na pagkilala sa mga kanilang environmental initiatives at tiniyak na mas paiingtingin pa ang mga programa para sa proteksyon at konserbasyon ng kalikasan. Sa lalawigan ng Quezon, isinagawa ang NMAC meeting at Joint Committee hearing ng Sangguniang Bayan ng Candelaria matapos ang sesyon kung saan tinalakay ang ilang mahalagang panukala na layong paigtingin ang maayos na pamahala at palawakin ang mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan lokal. Tinalakay rin sa sesyon ang pag-oorganisa ng mga standing committees ng Sangguniang Bayan para sa administrative term 2025 to 2028 upang mapahusay
ang episyente at epektibong pagtupad sa mga tungkulin. Isa rin sa mga sentrong paksa ang draft ordinance para sa educational financial assistance sa ilalim ng programang Eskola ng Bayan ng Candelaria, kasama ang paglalaan ng pondo para sa suportahan ang mga mag-aaral na nangangailangan. Bukod dito, tinalakay ang panukalang ordinansa hinggil sa donasyon ng lupang kinatatayuan ng Candelaria Elementary School, Maine, patungo sa Department of Education para sa kapakinabangan ng paaralan at mga mag-aaral. Ang mga panukalang ito ay patunay na patuloy na pagsusumikap ng Sangguniang Bayan na isulong ang edukasyon sa maayos na pamamahala at kapakanan ng mamamayan ng Candelaria. Nagdaos naman ng pulong ang Local Health Board sa Bayan ng Infanta bilang paghahanda sa mas pinaigting na mga programang pangkalusugan para sa taong 2026. Pinangunahan ito ni Mayor Lord Arnel Ruanto, katuwang ang iba pang tanggapan at sektor ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, inaprubahan din ang isang resolusyon para sa pagkakaloob ng Special Health Fund Incentive bilang pagkilala sa dedikasyon, sakripisyo at mahalagang papel ng mga health workers sa bayan. Sa huling bahagi ng pulong, tinalakay din ang mga prioridad na programa at aktibidad para sa 2026 na nakatuon sa mas malawak, mas episyente at mas matibay na sistema pangkalusugan sa bayan ng Infanta. Tiniyak naman ni Mayor Lord Arnel Ruanto ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang pangkalusugan bilang pangunahing agenda ng kanyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang isang malusog na mamamayan ang susi sa pagkamit ng isang tunay na maunlad na bayan. Isinagawa ng Philippine National Police ang kanilang New Year's Call sa Balay Lingkuran sa pangunguna ni Colonel Marlon Manalo, Officer in Charge, Chief of Police, kasama iba pang opisyal ng PNP. Binigyan diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at kapulisan upang masiguro ang isang ligtas at maayos na pamayanan para sa lahat. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat ang pamahalaang bayan sa walang patid na serbisyo, sakripisyo at dedikasyon ng mga kasapi ng Philippine National Police. Sa patuloy na pagtutulungan ng lahat ng sektor, inaasahang mas lalong titibay ang isang ligtas, maayos at bukas sa lahat na pamayanan para sa bawat sariyahin. Matagumpay naman na isinagawa ang pamamahagi ng cheque mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga magsasaka ng bayan ng Katanawan sa pangunguna ng tanggapan ng pambayang pagsasaka sa pamuno ni Municipal Agriculturist na si Ginang Liwayway Tisara. Katuwang sa aktibidad ng PCIC na kinatawan ni Ginoong Melvin Garcia kung saan 107 na magsasaka ang nakatanggap ng kaukulang bayad pinsala para sa mga pananim ng palay, saging at gulay na nasira dahil sa bagyong Uwan. Kasama rin sa pamahagi ang indemnity claim para sa life insurance ng isang magsasaka na pumanaw dahil sa karamdaman. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalang bayan ng MSD-PCIC Region 4 sa patuloy na suporta at programang naglalayong maproteksyonan ang mga tanim, bangka, alagang hayop at buhay ng mga magsasaka sa Katanawan. Nasa 65 olive ridley hatchlings ang matagumpay na pinakawalan naman sa baybayin ng Barangay Abong, San Juan, Batangas. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa lamang ito sa patuloy na conservation efforts at multi-sectoral cooperation sa bayan ng San Juan. Nakipagtulungan ng pamahalaang bayan sa iba't ibang grupo upang maproteksyonan ang marine species at mapalakas ang kamalayan ng komunidad sa kahalagahan ng pangangalaga sa karagatan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na programa upang itaguyod ang environmental stewardship at marine biodiversity conservation sa lalawigan ng Batangas. Magpapatupad ang Bureau of Customs ng mas mahigpit na pagpapatupad sa custom laws at pagpapalakas ng revenue collection sa Port of Batangas ngayong 2026. Inanunsyo ni Carmelita Talusan, District Collector, na prioridad ng BOC Port of Batangas ang pagpapalakas ng koleksyon, pagpapadali ng kalakalan sa pamamagitan ng mas maayos na assessment procedures, mas pinigilang monitoring sa compliance at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa customs. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, inaasahang mas mapapalakas ng BOC Port of Batangas ang kita ng gobyerno, mapapanatili ang integridad ng custom operations at masuportahan ang economic growth sa rehiyon habang pinapadali rin ang legal at lehitimong kalakalan. Inaasahang higit pang mapapalawak at mapapahusay ang serbisyong medikal
na maihatid sa bayan ng Rosario sa pagbubukas ng bagong district hospital na itinayo sa Barangay Santa Cruz, Rosario, Batangas. Ang pasilidad ay inaasahang magsisilbing mahalagang tugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga residente ng Rosario at mga karatig bayan. Pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto, 4th District Representative Amado Carlos Bolilla IV at Mayor Leo Hildo Morte ang seremonya ng pagpapasinaya kasama ang iba pang opisyal at kawani mula sa lokal na pamahalaan at ng pamahalaang panlalawigan. Ipinahayag ng mga pinuno ang kahalagahan ng nasabing ospital bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalapit at mapahusay ang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Nakibahagi si OIC Provincial Director Robinson Maak ng DILG Batangas sa isang courtesy call meeting kaugnay ng Capital on Wheels Initiative na pinangunahan ng kinatawan ng Provincial Government of Batangas. Pinamunuan ang pagpupulong ni Provincial Administrator Attorney Joel Montealto kasama sina Chief of Staff Pedrito Martin Dihan, Colonel Gawin Mel Unos, Colonel J. Agkawali, at Regional Civil Security Unit Region 4A. Ayon sa mga opisyal, ang Capital on Wheels Initiative ay magsisilbing mobile platform para sa mas madaling maabot ang mga serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang aplikasyon at impormasyon tungkol sa LTAP at upang mas mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at DILG sa pagpapatupad ng mga programa para sa seguridad ng publiko. Pinakita naman ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Laurel ang malasakit at dedikasyon sa mga kababayan sa pamamagitan ng isang aktibidad kung saan personal na kinamusta ng mga opisyal ng ang mga residente sa iba't ibang bahagi ng bayan upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Kasabay ng pagbisita, nagbahagi rin ang pamahalaan ng mga wheelchair sa mga kababayang may kapansanan o nangangailangan ng tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang bahagi ng patuloy at suporta at serbisyong may puso, ang tulong na ito ay malaking ginhawa sa mga benepisyaryo lalo na sa kanilang mobility at pagdalo sa iba't ibang gawain sa komunidad. Binanggit ng pamahalaan na ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng bayan para sa aktibong bayanihan, malasakit sa kapwa at patuloy na pag-unlad sa Laurel. Sa pamamagitan ng ganitong proyekto at personal na pagbisita ng mga opisyal, layunin ng bayan na maipakita na ang serbisyo publiko ay may puso at malasakit na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat residente. Sama-samang tuloy-tuloy ang pagkilos para sa mas maunlad at maayos na bayan ng Laurel. Sa lalawigan ng Laguna, matagumpay na isinagawa ang Vida Spark Give, Empower, and Life na blood donation drive sa Binyang People's Center, isang makabuluhang inisyatiba na pinangunahan ni Mayor Jel Alonte upang magbigay buhay at pag-asa sa mga nangangailangan ng dugo. Umabot sa 672 rehistradong donors ang nakaisa sa blood donation drive na patunay na malasakit at bayanihan ng mamamayan ng Binyan. Malaki rin ang naging ambag ng mga kawani at volunteers na walang sawang naglingkod upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng programa. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinagtibay ng pamahalaan ng lungsod ng Binyang ang kultura ng malasakit, voluntaryo at sama-samang pagkilos para sa kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Ang Vida Spark ay hindi lamang isang programa, kundi isang paalala na ang simpleng pagbibigay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at makapagligtas ng buhay. Mahigit namang 400 residente ng bayan ng Liliw ang nakinabang sa libreng anti-pneumonia vaccination na handog ni Board Member Angelica Jones Alarba bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang panlalawigan na naglalayong maproteksyonan ang kalusugan ng mamamayan. Sa kanyang pahayag, tiniyak ni Mayor Ildefenso Monleon na patuloy na makikisa ang kanyang tanggapan at nasangguniang bayan ng Liliw sa mga programang pangkalusugan ng lalawigan. Ang programang ito ay patunay ng pagkakaisa ng pamahalang panlalawigan at lokal sa pagsusulong na mas malusog, mas ligtas na pamayanan para sa bawat Liliwenyo. Lubos naman ang pasasalamat ng pamahalang bayan ng Los Baños sa pangunguna ni Mayor Neil Andrew Nocon, ang Rotary Club of Los Baños Makiling sa kanilang makabuluhang donasyon ng mga aklat para sa Kubo Library ng Barangay Batong Malaki. Isinagawa ang turnover ng kabuang 149 na piraso ng iba't ibang aklat at reading materials, kabilang mga encyclopedia, children's book, dictionaries at iba pang babasahin pang edukasyon.
Ayon sa pamahalaang bayan, ang donasyong ito ay patunay ng taus-pusong malasakit ng Rotary Club sa pagpapalaganap ng kaalaman at sa patuloy na pagpapalakas ng edukasyon sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaang bayan ng Los Baños at ng Rotary Club of Los Baños Makiling, patuloy na itinataguyod ang isang bayan na nagpapahalaga sa edukasyon at nagsusulong ng mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Isinagawa naman ang Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng City Government of Calamba sa pangunguna ni Mayor Ros Rizal at ang mga piling private partners sa sektor ng kalusugan, kabilang ang mga ospital, diagnostic at laboratory clinics, drug stores at animal bite centers bilang bahagi ng pinalakas na programa sa pag-issue ng guarantee letters para sa mga mamamayan. Layunin ng kasunduang ito na palawakin ang akses ng mga Kalambeño sa dekalidad, maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang atensyon medikal. Sa pamamagitan ng guarantee letters, mas mapapadali ang pagkuha ng serbisyong medikal at mababawasan ang pasaning pinansyal ng mga pasyente at ng kani-kanilang pamilya. Binigyan diin ni Mayor Ros Rizal na ang pagtutulungan ng publiko at pribadong sektor ay mahalagang hakbang upang malakas ang healthcare ng delivery system sa lungsod. Ayon sa alkalde, ang kasunduang ito ay patunay ng sama-samang adhikain ng pamahalaan at pribadong sektor na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad at tiyaking walang maiiwan pagdating sa pangangalaga sa kalusugan. Pinuri naman ng mga private health partners ang inisyatiba ng lokal na pamahalaan na anilay magpapalawak ng saklaw ng serbisyong kanilang maibibigay at magbibigay ng mas malinaw na mekanismo para sa koordinasyon para sa kapakinabangan ng mga pasyente. Sa pagtatapos ng seremonya, muling iginiit ng City Government of Calamba sa pamumuno ni Mayor Ros Rizal na ang pangako nito sa pagtataguyod ng isang lungsod na may malasakit, may aksyon at inuuna ang kalusugan ng mamamayan kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para sa mas maayos at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Matagumpay naman na isagawa ang kadiwa sa pamahalaang lungsod ng Santa Rosa sa pangunguna ng City Agriculture Office at City Social Welfare and Development Office katuwang ang Department of Agriculture bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan na naglalayong maghatid ng abot-kayang bilihin at suportahan ng mga lokal na magsasaka at maliit na negosyante. Sa pamamagitan ng kadiwa, direktang naipagbili ng mga magsasaka at producers ang sariwa at dekalidad na produkto tulad ng bigas, gulay, prutas, karne at ibang pangunahing bilihin sa mas mababang presyo. Malaki ang naitulong nito upang mapagaan ang gastusin ng mamamayan, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Patuloy naman ang pangako ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa na maglungsad ng programa na magtataguyod ng murang bilihin, matibay na agrikultura at mas maayos na kalidad ng pamumuhay para sa mga taga Santa Rosa. Isinagawa naman ang Serbisyong Tama Kababaihan Calamba Get Together event, isang makabuluhang pagtitipon na naglalayong palakasin ang pagkakaisa, malasakit at aktibong partisipasyon ng kababaihan sa bayan ng Calamba. Ipinahayag sa programa ang pagbibigay pugay at pasasalamat sa STK sa Calamba sa patuloy nitong pagsusulong ng mga advokasya at programang nagbibigay lakas sa kababaihan. Binigyan diin ang mahalagang papel ng kababaihan bilang katuwang sa kaunlaran ng komunidad at sa paghubog ng mas matibay na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ang pagtitipon ay nagsilbing pagkakataon upang pagtibayin ang samahan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor, magbahagi ng karanasan at higit pang mapaigting ang suporta sa mga serbisyong inilalatag para sa kanilang kapakanan. Sa kabuuan, ang Serbisyong Tama Kababaihan Calamba Get Together ay patunay na patuloy na pagkilala at pagpapahalaga sa kontribusyon ng kanilang kababaihan sa lipunan at sama-samang pagkilos tungo sa inklusibo at progresibong pamayanan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang ating dating Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Matagumpay naman na isinagawa ang first JCI Laguna Regional Council meeting at regional training para sa taong 2026 sa Takara Hotel sa San Pedro, Laguna. Dinaluhan ito ni JCI President Yeye kasama sina past President Ryle at Secretary Grace. Ang nasabing pagtitipon ay nagsilbing mahalagang pagkakataon upang talakayin ang mga plano, direksyon at pangunahing advokasya ng JCI Laguna Region
para sa bagong taon. Kasabay nito, isinagawa rin ang regional training na naglalayong higit pang paunlarin ang kakayanan sa pamumuno, organisasyon at serbisyo ng mga miyembro. Sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga opisyal at kinatawa ng iba't ibang lokal na kabanata, inaasahan na mas mapapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng JCI Laguna Regional Council sa pamamagitan ng programang pangkabuluhan na may positibong epekto sa komunidad. Pinagtitibay ng naturang aktibidad ang patuloy na dedikasyon ng JCI sa paghubog ng mga leader na may malasakit at kakayahang magdulot ng makabuluhang pagbabago sa lipunan. Muli namang nabuhay ang kasiyahan at diwa ng pagkakaisa sa bayan ng Kabuyaw sa taunang pagdiriwang ng ati-atihan kasabay ng iba't ibang panig ng bansa bilang pagpupugay at debosyon sa mahal na Senyor Santo Niño. Ang selebrasyon ay patunay din na buhay at matatag ang pananampalataya ng mga Kabuyaño. Kasabay ng makukulay na parada at ritual, isinagawa ang mga aktibidad na nagtataguyod ng kultura, sining at tradisyon na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyang bayan. Sa bagong Kabuyaw, patuloy na namamayani ang kasiyahan, kultura at bayanihan taon-taon at ang taon ng pagdiriwang ng ati-atihan ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa, debosyon at pagmamahal sa sariling bayan. Isinagawa naman kamakailan ang distribution of fertilizer for rice farmers sa bayan ng Sinuluan bilang bahagi ng proyekto ng pambansang gobyerno na ipatupad sa magitan ng Department of Agriculture katuwang ang Municipal Agriculture Office. Pinangunahan ang operasyon ni Engineer Carlo Realesa, ang hepe ng Municipal Agriculture Office kasama ang kanyang mga kawani. Sa magitan ng programang ito, inaasahan na mas lalong mapapalakas ng agrikultura sa bayan ng Sinuluan, Laguna at matutulungan ang mga rice farmers na makamit ang mas mataas na ani at mas matatag na kabuhayan. Nagkaisa ang mga residente ng lungsod na Santa Rosa para sa makulay at masiglang parada ng Sikhayan Festival 2026, isang taon ng selebrasyon ng kultura, sining at pagkakaisa ng lungsod. Pinangunahan ang parada ni Mayor Arlene Arcillas at Vice Mayor Arnold Arcillas kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga barangay, pribadong kumpanya, organisasyon at mga kalahok ng Sikhayan Street Dance Competition. Ipinapakita sa parada ang talento, malikhaing sining at makukulay na kasuotan na sumasalamin sa masiglang kultura at tradisyon ng Santa Rosa. Ayon kay Mayor Arcillas, ang Sikhayan Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kasiyahan, kundi patunay na buhay ang kultura at pagkakaisa sa lungsod ng Santa Rosa. Binibigyan din ito ang diwa ng bayanihan sa komunidad at itinatampok ang talento ng mga kabataan at lokal na grupo sa sayaw, musika at iba pang malikhaing pagtatanghal. Ito rin ay isang oportunidad para itaguyod ang kultura at sining bilang bahagi ng pambansang identidad at pagkakakilanlan ng lungsod. Pinuri ng mga opisyal ang aktibong partisipasyon ng mga residente at sektor pribado sa matagumpay na pagdiriwang. Sa pagtatapos ng parada, ramdam ang saya, pagmamalaki at bayanihan na siyang tatak ng lungsod ng Santa Rosa na patuloy na ipinapakita ang makulay na kultura at malikhaing talento ng kanyang mga mamamayan. Balik tayo sa lungsod ng Calamba. Bagamat halos matatapos na ang unang buwan ng 2026, patuloy pa rin ipinapadama ng pamahalaan lungsod ng Calamba ang tunay na diwa ng kapuskuhan sa pamamagitan ng pamahagi ng pamaskong handog sa mga residente ng Centrina Subdivision sa Barangay Lawa. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang pamilyang Kalambeño ang may iwan anuman ang panahon. Bagamat huli na sa kalendaryo, pinatunayan ng pamahalaan lungsod na ang malasakit at serbisyo ay walang pinipiling oras at lugar. Kasabay ng mamahagi ng mamaskong handog ng isang talakayan kasama ang Centrina Homeowners Association kung saan tinalakay ang mga isyong pangkomunidad at mga planong palakas sa ugnayan ng iba't ibang sektor ng lipunan at ng pamahalaan. Sa patuloy na pagsasagawa ng mga programa panlipunan, muling pinagtitibay ng pamahalaang lungsod ng Calamba ang paninindigan nito na ang diwa ng pagkakaisa, malasakit at serbisyo ay buhay hindi lamang tuwing Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng taon. At yan ang mga balitang kinalap ng sa Patrol. Ako po si Chris Sanji, ang kasandigan nyo, ipagsabi.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sira ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! BSP! BSP, Bigyan ng sagot, please! Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may tatlong pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang tatlong S: size, signature, at security threat. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Paano nga ba gamitin ang torque wrench at cam chain sprocket holder? Itanong mo kay Kuya Nico. Kung paano gumamit ng torque wrench natin at saka ng special tools. Makikita nyo dito, meron din kaming libro. Napakita natin sa inyo na standard kami dito. Papakita dito na nandito yung
Newton meter. Okay, pakinggan na ng Newton meter. Base dito, 37 Newton meter. Ito sir, special tools natin to. Pwede rin ito sa router holder. Pwede rin ito sa bell. Ginagamit din natin to. So marami siyang purpose. Cam Kings bracket. Tatlo yung pwede nito paggamitan. Papakita namin sa inyo kung paano to gamitin. So ito, nakaset na yung torque wrench natin na 37 Newton meter. So pwede nating higpitan yung ating mga nut ng ating CVT like pulley and torque drive. Patulong na lang ako dyan. So ito na yung ano natin kung paano siya higpitan. Kailangan natin gamitan ng torque wrench para may tamang higpit tayo. So once na tumunog na ang ating torque wrench, ibig sabihin good na yung torque niya, pinaka-higpit niya. Then tapos na tayo sa torque drive. So ito na, higpitan natin yung sa pulley. So tumunog na ulit yung ating torque wrench. So tama na rin yung kanyang higpit o yung torque niya. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. 5'2", no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. Yes, sir. Sawa ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na, kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. Good day kaibigan! Nandito tayo ngayon sa Suzuki Calamba para ipakita sa inyo ang Suzuki Bergman Street 125. Siya nga pala kaibigan na may 4 na color, black, red, white, and gray. At sa looks naman, makikita nating muscular na muscular sa Bergman Street.
Sa Bergman Street ay 85 to 150, then less 1,000, magiging 84 to 50. And sa installment naman, siya ay may 6,700 na down payment, less 1,000, magiging 5,700 na lang ang kanyang down payment. At ang kanyang mga previous naman kaibigan ay free helmet, free jacket, 3 years na rehistro, 2 years warranty at 1 year free check-up sa unit. At kung busy ka naman kaibigan at hindi makapunta sa branch, meron din kaming online application. Pwede kang mag-apply through online dito sa baba. Sir Johnny, ito pala yung previous ng ng Suzuki, no? Yes, sir. Free jacket ni Suzuki Philippines. Ganda, pang malakasan pala to, no? Suzuki mismo to? Yes, sir. Opo. Tapos yung free helmet niya, sir. Free helmet. Quarter face helmet, sir. Sa to, installment? Po. Kay Motor Central, sir. Okay. Plus 1,000 less? Yes, sir. Sa cash and installment. Sir Johnny, di ba matagal ka na rito? Yes, sir. Ano yung feedback dun sa 10 inches yung gulong, dun sa 12 inches ang gulong? In terms dun sa satisfaction ng customer? May mga customer, sir, na mas gusto pa rin yung mga 10 inches na gulong kaysa dun sa 12 inches. Ang mindset naman nila, sir, ay European design. European design? The more na maliit ang gulong, mas mabilis siyang umiikot, sir. Kasi yung Pinay kasi gusto nila pantay, no? Sir, ganun. Pero mas marami pa rin mga prepare, sir, ang mga G's na gulong. Okay. So, Bergman, ano yung feedback nila sa Bergman pagdating sa performance? Sa performance, sir, maganda. Lalo na yung mga customer natin ay mga delivery rider, sir. Kasi malawak ang legroom niya, sir. Okay. Tapos actually, malaki siya, no? Try nga natin, sir. Ano height mo? 5'2" po. Try natin, no? Tingnan natin yung ano yung itsura ni Sir Johnny. 5'2", no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. Yes, sir. So, tip toe, no? Tip toe. Tip toe, sir. Kasi malapad kasi yung upuan, eh. No? Okay, Sir Johnny, ako naman, no? So, ito, 5'8" yung height natin, no? Try natin yung Bergman. So, ito yung 10 inches yung Actually, malapad kasi kaya medyo hapit yung yung hita mo, no? So, pagdating naman sa performance, goods to goods pa rin naman itong 10 inches. Actually, yung size lang naman yung gulong yung difference. Ayun! Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Yung bawat refer mo at release, may marireceive ka? At pwede kang kumita ng up to 6,000 pesos monthly. For every successful referral mo, may marireceive kang incentive kay Motor Central. Wow! Diba? Extra income na agad, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Mag-apply na sa pinakamalapit na branch namin sa inyong lugar at maging accredited sales partner ni Motor Central. Dahil si Motor Central, kaibigan mo sa pag-angat sa buhay. Ride with us, kaibigan, and join our Motor Central Kaibigan community. Para ma-enjoy nyo ang mga benefits tulad ng pagkakataon na maibahagi o mai-flex ang inyong riding experience at manalo ng special gifts. Express your opinion and idea sa kapwa kaibigan member. Special promotion tulad ng raffle draw and referral program na pwede kang makakuha ng incentives. At makadalo sa mga exclusive events na para lang sa mga kaibigan community members. Kaya ano pang hinihintay mo? Join us and be a Motor Central Kaibigan community member. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights.